Magandang araw mga kaibigan. Nako, parang may niluluto sa politika. Kumakalat ngayon ang mga pictures o balita tungkol sa meeting ni former President Duterte with former President GMA, kasama si former Senator Soto at Senator Bongo. Isang meeting yun. Tapos, sa isang meeting naman, si former President Gloria Macapagal Arroyo at saka si former Vice President Leni Robredo. Kumakalat yung mga pictures. Okay, so, anong ibig sabihin nito? So, atin lang pulsuhan. May niluluto ba sila? Bilang na ba ang araw ng PBBM Liza tandem? Kayo ko no? So, nabasa ko yung news tungkol sa meeting ni former PGMA at Vice President Leni Robredo dito sa Metro Manila. Parang get together lang. Common friend ang nag-imbita. Usap-usapan. So, was this a simple meeting? O talagang mayroong nagplaplano? Alam nyo, marunong itong si PGMA. Veterano na ni sa politika. Panahon pa sa kanyang tatay, former President Diosdado Macapagal, sumasama na yan hanggang pumasok sa politika. Ano bang unang naging pwesto ni PGMA? Nagsenador ba? Hindi ko na maalala eh. Senador, and then Vice President, tapos biglang napatalsik si Erap, naging presidente, and then tuloy-tuloy na yan, matagal-tagal din nanungkulan. So, very wise itong si PGMA. Now, kung wise si PGMA, di mas wise si Tatay Digong. Okay, so dalawang wise nagsama na. So, ano yung posibilidad na pwedeng may niluluto sila something pagligwak dito sa PBBM Liza tandem? Unahin natin si former PGMA. Napahiya siya ng gusto nung ikudita siya, nung i-demote siya ni Speaker Martin Romualdez. Hindi man lang siya kinausap, base lang sa haka-haka, biglang dinimot, senior deputy speaker, naging ordinary ko na lang. Masakit yun. For a veteran politician like Jeme, hindi niya yun basta-basta papalampasin. Although, naging tahimik lang siya, kalmado, kaya lang ang number one nag-react, ang kanyang BFF, si BP Inday Sara. Kaya nagkaroon na ng hidwaan Sara Romualdez, kaya lumabas yung word ngayon na tambaluslos. So, meron bang rason itong si PGMA na didistansya na sa unity at magplano na ng something against PBBM Liza? Palagay ko, meron. Plus, itong nakikita niya na, alam mo, economist itong si PGMA, itong price ceiling, basta ekonomista, alam nila ang masamang epekto. Kung yun ngang UP School of Economics Professor Maria Cielo Magno na USEC Undersecretary ng Finance, hindi niya na nakontrol yung sarili niya. Nag-post na siya ng social media yung
masamang epekto ng price ceiling ng rice because it will only result to rice shortage. Economist yun. So I'm very sure itong si PG medal economist yan. Nakikita niya something bad is happening in our country. Plus alam niya yung smuggling, hoarding. Hindi na yan baguhan itong si PGMA. So, analysis ko lang ito, opinion ko lang. There is a possibility na gumagalaw na itong si PGMA. Hindi na siya makahintay ng 2025 o 2028. Ngayon na! Seize when the opportunity is there. Strike when the iron is hot. Kasi umiinit na ang dugo ng taong bayan sa nangyayari sa administrasyon ngayon. Itong bigas, tapos may price cap, tapos tumataas na naman, pati sibuyas, tumataas ulit. Tapos import na naman ng bigas, 5 years, mag-i-import tayo sa Vietnam. Okay, punta na naman tayo kay PRRD. Very wise to. Hindi mo, kung sa chess player pa, napakamaro ang Tatay Digong. Last year, gustong-gusto niya, nakakandidato na si Mayor, then Inday Sara, na magpresidente. Laking kanyang frustration dahil pumayag si Mayor Sara na nagkandidato lang ng Vice President. Nangunguna si Mayor Sara sa mga surveys. Biglang pumayag na nag-VP. Ito namang si BBM, according to Senator Amy Marcos, happy na sila kung maging Vice President itong si Bongbong Marcos na ang kanyang presidente si Sara. Yun ang pagkasabi ni Senator Amy. Biglang nabago. Kaya malaki ang hinanakit ni Tatay Digong sa pangyayari. Kaya nga hindi niya in-endorse si PBBM. Walang pagtaas ng kamay. Although yung PDP laban, yung partido niya, nagsuporto na rin dahil nandyan na yung anak niya sa Unity. But kung si Tatay Digong ang inyong, kung ako si Tatay Digong, o gusto ko, yung anak ko magpresidente na. Bakit pa ako maghintay ng 2028 kung ngayon parang po pwede na? Diba? So, yun ang mga scenarios na baka posible may niluluto. Bakit nagkaroon ng ganyan na I don't know kung alin ang nauna. September 6 yung meeting ni PGMA at Leni Robredo dito sa Manila. Yung kay PGMA at PRRD naman, hindi ko nakuha kung anong pitsa, paki-comment na lang. Nandun si former Senator Tito Soto. So, mga leaders. So, ano sa tingin nyo? Napapanahon na ba na patalsikin ang PBBM Lisa Tandem? Comment nyo kayo. Kung ako ang inyong tatanungin, may honest opinion, kung pwede, huwag muna. Bigyan pa natin ng sapat na panahon. More than 1 year pa naman lang eh. Ako, nakakapagpasensya pa ko hanggang 2025. Maka 3 years muna. After naka 3 years na siya at wala pa ring pagbabago at lumalala ang sitwasyon sa ating bansa, ibang usapan na yun. Kaya, sana, ordinaryong get-together lang yun, yung pag-iikot ni PGMA, meeting sa opposition, Robredo, meeting sa administration, kasi considered administration supporter si former President Duterte. Kasi nandyan yung anak niya as Vice President. So, yun ang aking analysis, reaction. Kayo, depende na rin sa inyo kung ano ang inyong pananaw. I-comment nyo na lang. Basta,
Ang sa akin, ang panawagan ko palagi is mag-pray tayo. Let's pray for our president dahil napakahirap yung kalagayan niya. Naniniwala pa rin ako sa sinseridad ng presidente to serve, kailang ang nakapalibot sa kanya, yun ang problema. Merong bad influence malapit sa kanya. So sana magkaroon ng lakas ng loob ang presidente to say no sa bad influence na yan para once and for all maging mahusay ang kanyang pamamalakan. Kasi pag hindi niya masibak, matadyakan, mapaalis yung bad influence, delikado po ang mangyayari sa administrasyon ito.